7 taon silang nakakulong. At ang bata, hindi alam na may mundo sa labas. Sa isang silid na walang bintana, laging nakasara at nakakandado ang pinto. Pinipilit ng isang ina na maging matatag para sa anak niyang hindi pa nakikita ang mundo. Hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataon para sila'y makatakas. Balikan natin ang kwento ng thriller drama movie na Room. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. 5 taong gulang na si Jack pero hindi pa siya nakakalabas sa silid na ito. Ito ang kanilang room. Ang 4 na sulok nito ang buong mundo niya. Sa kabila ng pader, outer space, sabi ng mama niya, bumagsak daw siya mula sa skylight. Wala siyang kaibigan kundi ang mga gamit sa silid. Binabati niya ito tuwing umaga. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, egg snake, sabi ni Jack. Isa lang ang kilala niyang totoong tao, ang mama niya, si Joy Newsome. Maputla ito, payat, at malalim ang eye bags. Parang ilang taon nang walang maayos na tulog. May isa pa pala, si Old Nick, pero hindi sigurado si Jack kung totoong tao siya. Tuwing gabi lang siya pumupunta sa silid, at sa bawat pagbukas ng pinto, may isang bagay na mas nawawala kay Joy, ang oras at ang pag-asa. Pero espesyal ang araw ngayon. Dahil birthday ni Jack, sinabi ni Joy na gagawa sila ng cake. Tuwang-tuwa si Jack dahil sa TV niya lang ito nakikita. Ilagay mo na ang kandila! Excited niyang sigaw, pero wala silang kandila. Sa isang iglap, nagbago ang mood ni Jack. Sabi mo totoong birthday cake ito. Dapat may kandila, reklamo niya. Sinubukang ipaliwanag ni Joy na kailangan nilang humingi ng mas mahahalagang bagay kaysa kandila kay Old Nick. Siya lang kasi ang nagbibigay ng supply tuwing linggo. Pero sa mata ni Jack, lahat ay kayang makuha ni Old Nick gamit ang magic. Ang mahabang pilitan ay nauwi sa sigawan. Hanggang sa niyakap na lang ni Joy ang anak, ginagawa naman niya ang lahat para maging mabuting ina. Kahit nakakulong sila, lumaking masigla at matalino si Jack. Tinuturuan niya itong mag-exercise, magbasa at tumulong sa mga gawain. Pagsapit ng gabi, pinatulog na niya si Jack. Pero sa halip na sa kama, sa aparador pinahiga ang bata dahil ilang sandali lang, darating na si Old Nick. Isang lalaking mas matanda kay Joy. Hindi niya alam ang totoong pangalan nito. Siya lang ang nakakapagbukas ng pinto. Napansin niya ang cake. Dapat sinabi mo sa akin para naibili ko siya ng regalo, sabi ni Old Nick. Walang kibo si Joy, pero baliwala na ito sa lalaki na dire-diretso sa kama. Ang hindi nila alam, nakikinig ang bata sa loob ng aparador. Lalong lumalaki ang interes niya sa lalaking bawal niyang makita o makausap. Kinabukasan, habang kumakain ng mansanas, nabungi ang ngipin ni Joy. Inabot niya ito kay Jack. Bakit hindi mo sinabi kay Old Nick na birthday ko? Biglang tanong ni Jack. Dahil hindi natin siya kaibigan. Sabi niya dadalhan niya ako ng regalo. Nagalit si Joy. Hindi dapat nakikinig si Jack sa usapan nila. Makulit ang bata. Hindi pa siya nakatanggap ng regalo sa buong buhay niya. Umaasa si Jack na bibigyan siya ni Old Nick ng aso. Papangalanan niyang Lucky dahil sa pinaghalong inis at pagod na sigawan siya ni Joy. Hindi totoo si Lucky. Inimbento mo lang siya. Umiyak si Jack. Nagsisi ang ina at agad siyang binuhat. Humihingi ng tawad. Kinabukasan may sorpresa para kay Jack. Hinayaan siya ni Joy na kunin ang remote control na kotse sa mesa, regalo ni Old Nick. Maghapon itong nilaro ng bata. Dala niya kahit saan at katabi pa hanggang sa pagtulog. Pero nagising siya nang marinig ang pagtatalo. Nagrereklamo ang mama niya kay Old Nick dahil hindi ibinili ng vitamins si Jack at hindi masustansya ang pagkaing dala nito. Uminit ang ulo ng lalaki. Pinaalala kay Joy na siya ang gumagastos sa lahat at 6 na buwan na pala siyang walang trabaho. Nauwi sa sigawan. Sa gulat ni Jack, nakagawa siya ng ingay. Napukaw nito ang atensyon ni Old Nick. Unti-unti siyang lumapit sa aparador. Isang hakbang pa at mawawala ang lahat. Sinubukan siyang pigilan ni Joy pero ayaw makinig. Wala nang ibang paraan. Halika na sa kama, tawag ng babae. Gagawin niya ang lahat. Huwag lang mahawakan ng lalaking ito ang anak niya. Malalim na ang gabi. Hindi napigilan ni Jack ang kuryosidad at tuluyan siyang lumabas ng aparador. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa natutulog na si Old Nick. Ngayon niya lang nakita ng malinaw ang mukha nito. Pero biglang nagmulat ang lalaki. Hello, anak! Bati niya kay Jack matapos makarecover sa gulat. Agad namang nagising si Joy at hinampas ang lalaki. Lumayo ka sa kanya! Sigaw niya. Napasigaw din si Jack at umiiyak na tumakbo pabalik sa aparador. Habang si Old Nick, binaliktad ang posisyon nila ni Joy. Sinakal ng mahigpit ang babae. Gusto mo pang makahinga? Tumahimik ka. Hingal na hingal si Joy nang bitiwan siya. Pero nakapagbanta pa. Huwag mo siyang hahawakan. Ulitin mo pa ito at papatayin kita, sabi ni Old Nick at galit na umalis. Patakbong lumapit ang bata sa ina. I'm sorry ma, hindi ko na uulitin, hikbi niya.
Sa sobrang galit ni Old Nick, pinutulan sila ng kuryente. Walang heater, sobrang lamig ng silid, at habang mas lumalamig, lalo ring tumitindi ang determinasyon ni Joy. Kailangan na nilang makalabas sa silid na ito. Kinausap ni Joy ng masinsinan ng anak. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi outer space ang nasa kabila ng pader, kundi ang mundo. Na totoo ang mga bagay na nakikita ni Jack sa TV, pero mahirap para kay Jack na paniwalaan ang mga bagay na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Jack, may totoong dagat, totoong puno, totoong pusa at aso, sabi ni Joy. Imposible, paano sila magkakasya? Sigaw ni Jack. Hindi na alam ni Joy kung paano ipapaliwanag sa anak na mas malawak pa ang mundo kaysa sa silid na pinagkukulungan sa kanila. Tinatawag lang siyang sinungaling nito. Jack, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko sinabi dati dahil bata ka pa. Pero ngayon, hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito. Kailangan mo akong tulungan. Umiling si Jack. Gusto ko na lang ulit maging 4 dahil sa pagiging 5, kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan. At minsan, mas masakit ang totoo kaysa sa kulungan. Pero hindi siya susukuan ni Joy. Sinimulan niyang ikwento ang buhay niya, ang buhay ng batang si Joy Newsome, kasama ang mom at dad niya sa isang magandang bahay na may duyan sa bakuran. Ikwinento niya ang lalaking nakasalubong niya sa daan noong 17 taong gulang siya. Nagpanggap ito na may sakit ang kanyang alagang aso, kaya sumama si Joy. Sinong lalaki? Anong pangalan ng aso? Pasigaw na tanong ni Jack. Si Old Nick, walang aso. Niloko niya ako, kinuha niya ako. Garalgal ang boses ni Joy. Parehong mataas ang emosyon ng mag-ina. Ang bata, dahil pilit binabago ang lahat ng alam niya tungkol sa mundo. At ang ina, dahil 7 taon na siyang nagdurusa sa kulungang ito. Ang boring ng kwento mo, gusto ko ng ibang kwento, sigaw ni Jack. Wala nang magawa si Joy kundi yakapin ang sarili. Kinabukasan, hindi siya bumangon. May kuryente na, pero hindi niya pinapansin si Jack. May mga araw na ganito, nilalamon siya ng lungkot at sakit. Mag-isang gumawa ng pagkain si Jack, mag-isang naglaro. Sinira ang kotseng bigay ni Old Nick. Tinitigan ng liwanag sa skylight. At unti-unting naisip, baka nagsasabi nga ng totoo si Mama. Nang bumangon si Joy, nagtanong ang bata, "Totoo ba ang mga pagong?" "Oo, may pet akong turtle noon, pati crocodile, pati mga sharks." "Totoo silang lahat," nakangiting sagot ni Joy. Pinalipat-lipat ni Jack ang channel. Tinatanong kung totoo ang bawat nakikita. Matiyaga siyang sinasagot ni Joy. Pagbalik ni Old Nick, "Sisipain ko siya," sabi ni Jack. Pero kinwento ni Joy na sinubukan na niya ito dati. Nagtago siya sa likod ng pinto at hinampas ito sa ulo. Kaya lang, nahawakan siya ng lalaki at binali ang kamay. Nagsuggest si Jack na hintayin nilang makatulog ito at saka patayin. Pero hindi rin pwede dahil si Old Nick lang ang nakakapagbukas ng pinto. Hinaplos ni Joy ang ulo ng anak. Sa unang pagkakataon, may naiisip siyang paraan para makatakas sila o kahit si Jack lamang. Nagpakulo siya ng tubig, binasa ang isang tuwalya at paulit-ulit na pinuna sa mukha ng anak hanggang mamula ito. Gusto ni Joy na magpanggap siyang may sakit. Mapipilitan si Old Nick na dalhin ka sa ospital. Pagdating mo doon, sisigaw ka ng tulong, pulis, turo niya. Pero umiling ang bata. "Next year na lang, kapag 6 na ako." Pero ngayong gabi lang ang pagkakataon nila. Pwedeng sabihin ni Joy na nagkasakit si Jack sa sobrang lamig dahil nawalan ng kuryente. Pinilit niyang sumuka. Ipinahid ito sa kama para mas kapani-paniwala. Nandidiri at natatakot ang bata. Sa bulsa ni Jack, nakatago ang isang note na sinulat ni Joy. At ang ngipin niya, isang piraso ni Joy na kasama ni Jack anuman ang mangyari. Maya-maya. Bumukas ang pinto, agad umarte ang babae. "Sa wakas dumating ka na," sabi ni Joy na parang kagagaling lang sa pag-iyak. Nagkasakit si Jack, sobrang init. Sa una, kibit-balikat lang si Old Nick. May gamot naman dito sa silid. "Isinusukan niya lang," sabi ni Joy. Lumapit ang lalaki para i-check ang bata. Paghawak niya, inaapoy siya, bulalas ni Old Nick. Nangako ang lalaki na dadalhan ito ng mas matapang na gamot. Nakipagtalo si Joy. "Kailangan mo siyang dalhin sa ER." Pero mahigpit si Old Nick. "Dadalhan ko siya ng gamot bukas." Naiinis nitong sagot. Nabalewala ang pakiusap ni Joy. Bigo ang plano ng mag-ina, isang gabi pa, isang maling galaw at wala nang susunod na plano. Pero hindi sumusuko ang babae. Napakalapit na nila sa kalayaan. Nang gabing yon, lumuluhan niyang tinitigan ng anak. Alam niya na ang susunod nilang gagawin, kinabukasan. "Ayokong mamatay," sabi ni Jack habang binabalot siya ng carpet. "Magpapanggap ka lang na patay," sagot ni Joy. Ang plano nila, babalutin ang bata ng carpet para hindi na matingnan ni Old Nick. At kapag naikarga na siya sa likod ng pickup, gugulong si Jack para makawala sa carpet at tatalon pagtigil nila sa unang stop sign. "Sisigaw ka kapag may nakita kang tao. Sabihin mo, ang mama ko ay si Joy Newsome."
Paulit-ulit silang nag-practice kung paano makakawala si Jack sa carpet. Mabigat ito. Hirap na hirap ang bata. Tama na! Hindi ko kaya! Sigaw niya. Pero hindi pumayag ang ina. Sa wakas, nakawala ito. I hate you! Umiiyak na sabi ni Jack. Dahil sa hirap, ito ang unang beses na nasaktan ni Joy ang anak niya para lang mabuhay ito. Kinandong siya ni Joy at tinitigang mabuti. Magugustuhan mo ang mundo, sabi niya, puno ng pagmamahal at pag-asa. At ikaw? Tanong ni Jack. Tumango lang si Joy. Bahala na. Ang hiling niya lang ay maligtas ang anak. Ilang sandali pa, nagbukas ang pinto. Pumasok si Old Nick, may dalang gamot, pero napahinto sa nakita. Todo iyak si Joy sa katawang nakabalot sa carpet. Pinatay mo ang baby ko! Sigaw ni Joy sa lalaki. Sinubukang lumapit ni Old Nick. Huwag mo siyang hahawakan. Wala kang karapatang tingnan siya. Walang magawa ang lalaki. Kahit paano, nakokonsensya sa nangyari. Pumayag siya sa hiling ni Joy na ihimlay ito sa malayong lugar, doon sa mapuno. Mabigat ang loob na binuhat niya ang bata. Pagkalabas ng shed, sandali siyang napatigil. Gusto niyang tingnan si Jack sa huling pagkakataon, pero sa huli, pinili niyang sundin ang kahilingan ng ina nito. Ikinarga ni Old Nick si Jack sa likod ng truck. Habang umaandar, nahihirapan si Jack na makawala sa carpet. Nakalagpas na sila sa unang stop sign. Pero hindi siya sumuko. Paulit-ulit sa isip niya ang instruction ni Joy. Labas, talon, takbo, tulong. At sa wakas, nakalabas na siya. Nakita ang napakalawak na kalangitan. Hindi agad nakakilos ang bata sa sobrang pagkamangha. Maya-maya pa, tumigil ang truck sa ikatlong stop sign. Pagkakataon na sana ni Jack, pero pinangunahan siya ng takot. Biglang lumiko ang sasakyan. Nawala ng balanse ang bata. Nakuha ang atensyon ni Old Nick. Sa sandaling iyon, alam ni Jack, kung hindi siya tatakbo ngayon, hindi na siya makakatakbo kailanman. Itinigil niya ang truck. Mabilis na tumalon si Jack. Pero sa likod niya, nakasunod si Old Nick. Tumakbo siya papunta sa unang taong nakita, isang lalaki na may hilang aso. Dire-diretso niya itong binangga. Agad na dinampot ni Old Nick ang bata. Humingi ng pasensya ang lalaking nakabangga ni Jack, pero hindi siya pinansin. Napansin niyang parang ayaw sumama ni Jack kay Old Nick. At pati ang aso niya, parang galit sa lalaki. Tulong! Tulong! Sigaw ni Jack. Inaabot niya ang note na gawa ng ina, pero naagaw iyon ni Old Nick. Mister, tatawag ako ng pulis, banta ng lalaki. Walang nagawa si Old Nick kundi iwan si Jack at mag-drive palayo. Napahiga ang bata sa damuhan, yakap ang mga binti. Hindi na ito makausap. Dumating ang mga pulis, sina Officer Parker at Officer Tom. Si Officer Parker ang umalalay kay Jack pasakay sa kotse. Sa loob, malumanay siyang tinanong ng babae, pero matipid ang mga sagot ni Jack. Nakasuksok lang sa sulok ng kotse. Gayunpaman, nalaman ni Officer Parker na Jack ang pangalan niya. Nakatira sila ng mama niya sa isang silid. Wala itong bintana at laging sarado ang pinto. Pero hindi maalala ng bata ang pangalan ng kanyang ina. Bigla nitong nilabas ang ngipin ni Joy at pinakita sa mga pulis. Nagkatinginan ang dalawang officer. Kinutuban sila ng hindi maganda. Sumapit na ang gabi. Nasisilaw si Jack sa mga ilaw. Hindi pa rin tumitigil si Officer Parker sa pagtatanong, kahit gusto ni Officer Tom na patulugin na muna ang bata. Hanggang sa nagbigay si Jack ng isang mahalagang clue. Bakit ka tumalon sa truck? Tanong ni Officer Parker. Sabi ni Mama, tumalon kapag tumigil, pero hindi ko kaya. Hanggang sa pangatlong stop, lumiko siya. Doon ako tumalon, sagot ni Jack. 3 stop sign mula sa lugar kung saan nila nakita si Jack. Agad tumawag si Officer Parker ng backup para mag-imbestiga sa lokasyon. Hanapin niyo ang garden shed na may skylight. I-check niyo rin ang mga recent satellite image kung alin ang may pulang truck na nakaparada. Nakarating sila sa bahay ni Old Nick. Sumilip si Jack sa bintana ng kotse. Maraming pulis sa paligid. Hinampas ni Jack ang salamin. Buksan niyo ang pinto, sigaw niya. Ilang segundo pa, tumatakbo palabas si Joy. Nagkita muli ang mag-ina. Humahagulhol si Joy habang yakap ang anak. Hindi siya makapaniwala. Sa wakas, malaya na sila. Pero si Jack, walang gusto kundi bumalik sa silid at humiga na sa kama. Hinaplos ni Joy ang mukha ng anak. Hindi na sila babalik doon. 7 taon, isang silid at isang yakap na nagbukas ng mundo. Pero ngayon, paano nila haharapin ang bago nilang mundo? Nagising si Jack sa malinis na silid ng ospital. Iniharap siya ni Joy sa salamin. Tingnan mo, tayo yan? Mahahanap niya pa ba tayo? Tanong ng bata. Hindi na kahit kailan. Nahuli na ng mga pulis si Old Nick. Dumating ang doktor. Pero takot si Jack sa kanya, sa kanilang lahat. Ang mama niya lang ang gusto niyang kausapin. Gusto ng doktor na mag-therapy sila, pero mas gusto ni Joy na umuwi. Magiging okay siya, di ba? Tanong ni Joy. Tumango ang doktor.
Nailabas mo siya habang bata pa. Iyon ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, kay Joy mas nag-aalala ang doktor. Nakalaya na sila mula sa pahirap ni Old Nick. Ngunit ang pagbangon matapos nito ay isa pa ring panibagong uri ng pagsubok. Iba na ang mundong kinalalagyan nila. Hindi ito kilala ni Jack at halos hindi na rin kilala ni Joy. Nalaman niyang hiwalay na ang mga magulang niya. Sa abroad na nakatira ang dad niya. Pero nagmamadali itong bumalik nang malaman ang balita. Pagdating nila, parang naging bata ulit si Joy. Humagulhol sa balikat ng ama. Nagtago si Jack sa kama. Pero tinawag siya ni Grandma Nancy. "Hello Jack, salamat sa pagliligtas sa little girl namin." Umiiyak na sabi nito. Napatingin ang bata sa pamilyang nag-iiyakan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang mahina ang ina. Pagkalipas ng 3 araw, pinayagan silang lumabas ng ospital. Napakaraming tao ang naghihintay sa bahay ni na Grandma, mga reporter, mga taong humahanga sa kanila. Buhat ang anak, nagmamadaling tumakbo si Joy papasok ng bahay, kung saan maraming regalong naghihintay sa mag-ina. Sinalubong sila ni Leo, ang kinakasama ni Grandma. Hindi alam ni Joy kung paano siya pakikisamahan, pero napakabait nito sa kanila. Habang kumakain, halatang tuwang-tuwa ito kay Jack. Hindi kagaya ng ama ni Joy na hindi makatingin sa bata. Tumayo si Grandpa Robert, nagpapaalam kahit hindi pa tapos kumain. Pinigilan siya ni Joy. "Hindi mo pa kinakausap si Jack." Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Pinilit ni Joy na tingnan ng ama ang apo nito, pero hindi kaya ni Robert. Hindi pa niya matanggap si Jack at ang lahat ng nangyari. Biglang dinampot ni Joy ang anak at galit na umalis. Nagsimula na nilang maramdaman ang tunay na mundo. Sa dati niyang kwarto, halos walang nagbago. Napasandal siya sa pader. Pinagmamasdan ang mga paalala ng dating buhay. Napansin ni Nancy na nilalaro ni Jack ang buhok niya. "Gusto mo bang gupitin natin yan?" Pero ayaw ni Jack. Nasa buhok niya ang lakas niya. Naniniwala siyang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas, kagaya ng nababasa niya sa libro. Pinakita ni Joy ang mga luma niyang larawan sa anak. Napakasaya pa niya noon. Pinakilala niya ang mga dating kaibigan kay Jack. "Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila?" Tanong ng bata. "Hindi," sagot ng ina. "Wala, pinagpatuloy lang nila ang buhay nila." Mabilis na sinara ni Joy ang album. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang minumulto ng nakaraan. Mga pangarap na naglaho sa isang iglap. Nalulunod na sa lungkot si Joy. Palagi lang siyang nakatulala o natutulog. Ayaw ring magpatulong sa doktor. Naiwan si Jack na mag-isang naglalaro. Pero unti-unti na siyang nasasanay sa mundo. At di nagtagal, naging komportable na kina Nancy at Leo. Isang umaga, naubusan ng pasensya si Joy sa ingay ng anak. Hinila niya si Jack palabas ng kwarto. Binuksan ang isang regalo at pagalit na itinuro kung paano maglaro ng Lego. Napilitang maglaro ang bata pero halatang masama ang loob. Lumapit si Nancy. Inamin ni Joy na nag-aalala siya para kay Jack. Ayaw niyang binibigyan ito ni Nancy ng cellphone. "Joy, okay lang si Jack," paninigurado ni Nancy. Mas nag-aalala siya sa sariling anak pero tuluyan nang sumabog si Joy. "Hindi ko alam kung anong mali sa akin. Dapat masaya na ako." Tinangka siyang pakalmahin ni Nancy pero "Wala kang alam sa pinagdadaanan ko," sigaw ni Joy. "Paano mo nasasabi yan? Akala mo ba buhay mo lang ang nasira?" Nagalit na rin si Nancy. "Tingnan mo ang anak mo. Siya ang kailangan mong isipin. Huwag mo akong pagsabihan kung paano aalagaan ang anak ko," sagot ni Joy. Napapikit na lang si Jack sa lakas ng sigawan. At sa sakit na nararamdaman, nabigkas ni Joy ang mga salitang hindi na dapat nasabi. "Siguro kung hindi mo ako tinuruang maging mabait noon, hindi ko sana tinulungan ang lalaking may asong may sakit," sumbat niya kay Nancy. Pumayag si Joy sa isang interview para magkapera. Gusto niyang bumukod na sila ni Jack. Sa harap ng kamera, magara ang ayos ni Joy. Isang perpektong larawan ng malakas at matapang na babae. Ang hindi nila alam, durog na siya sa loob. Pero hindi niya inaasahan ang itatanong ng host tungkol kay Jack. "Kapag malaki na siya, sasabihin mo ba ang tungkol sa tatay niya?" "Hindi sa kanya si Jack," sagot ni Joy. "Seryoso?" Nalito ang host. "Hindi ganoon ang asal ng isang ama. Akin lang si Jack." Ngunit may isa pang tanong. "Noong isilang mo siya, naisip mo bang ipakiusap sa kumuha sa'yo na ilayo si Jack? Iwanan siya sa ospital para mahanap siya ng iba?" Naguguluhan si Joy. "Bakit ko gagawin yon?" tanong niya. "Well, para makalaya siya, para nagkaroon sana siya ng normal na buhay," mahinahong sagot ng host. "Pero meron siyang ako," naiiyak na sabi ni Joy. "Oh, pero yun ba ang best para sa kanya?" Hindi na naalis ang tanong sa isip ni Joy. Hindi ba siya naging mabuting ina? Sa 7 taon, si Jack lang ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at kaligayahan sa lugar na iyon. Pero, naging makasarili ba siya? Kinagabihan, nagising si Jack. Wala ang mama niya sa tabi. Lumabas siya para hanapin ito. At sa banyo, may sunod-sunod na pag-ubo, pagbukas niya ng pinto.
Nakahandusay si Joy sa sahig. Nagsusuka. Tinangka niyang kunin ang sariling buhay. Agad nakaakyat sina Nancy nang marinig ang bata. Maya-maya pa, kinuha ng ambulansya ang mama niya. Kinabukasan tumawag si Joy. "Ma, umuwi ka na," sabi ni Jack. "Hindi pa pwede," sagot ni Joy. "Bumalik ka na ngayon," pamimilit ng bata. Pero hindi pa siya magaling. Napakatagal umuwi ng mama ni Jack. Sa mga araw na naghihintay siya, unti-unti niyang nakilala ang mundo. Napakaraming lugar. Mas kakaunti ang oras dahil kailangang hatiin sa mas maraming lugar. Kaya lahat ng tao nagmamadali. Minsan, namimiss ko ang room o ang silid, sabi ni Jack kay Nancy. "Hindi ba masikip doon?" tanong ni Nancy. "Hindi, malawak ang silid, walang katapusan, at laging nandun si Mama," sagot ng bata. Habang hindi pa okay si Joy, kasama muna niya si Grandma Nancy at si Leo, at ang mababait na kapitbahay, at ang aso ni Leo na si Seamus. Isang araw, humingi si Jack ng gunting. "Gugupitin ko ang buhok ko. Gusto kong ipadala kay Mama, mas kailangan niya ang lakas ko." At di nagtagal, habang naglalaro si Jack kasama ang bagong kaibigan, may tumawag sa kanya mula sa bahay. Si Joy. Nakangiti ng malawak, niyakap siya ng mahigpit. "Magaling ka na ba?" tanong ni Jack. Pinakita ni Joy ang buhok na pinadala ni Jack. "Nang dalhin nila to sa akin, alam kong gagaling ako, niligtas mo na naman ako, hindi ako mabuting mama," malungkot na sabi ni Joy. Umiling si Jack, "Pero ikaw si Mama." Sa mata ng bata, nag-iisa lang si Joy. At sa huling pagkakataon, nakiusap si Jack na puntahan nila ang dating room nila. Pero hindi na ito kagaya ng naaalala niya. Nilapitan ni Jack ang mga natirang gamit. Buy plant, buy table, buy wardrobe, buy skylight. At sa huling salita ng bata, "Ma, mag-bye-bye ka na sa room." Isang malalim na sandali, handa na silang iwan ang madilim na nakaraan at tahakin ang maliwanag na bukas. Hindi pa nila alam kung ano ang gusto nilang gawin, kaya nagdesisyon sina Joy at Jack na susubukan nila ang lahat ng bagay sa mundo. Dahil sa wakas, malaya na sila. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.